Eden Santos, Net 25. Sir, good morning po. I-clarify lang namin, yung po bang mga media vehicle, marked vehicles ay kasama po dun sa ipinapatupad na ad even? Sa EDSA lang naman po yan, di ba? Ever since naman po, ang media marked vehicles are given courtesy ng aming ahensya. Lahat naman po yan, ever since sa coding, hindi ho namin yan hinuhuli, basta mga marked vehicles. Ang mahirap lamang po, marami tayong namomonitor na mga private vehicles. May one page na nakaprint na media. Gusto na po magpalusot. Alam naman natin yan sa mga kasamahan natin. Sana wag naman po i-abuse yung kortesiya at benepisyong binibigay natin sa ating mga media partners. Rest assured po na yung mga marked media vehicles will still be exempted just like yung nangyayari ngayon sa ating UVVRP program. Pero hindi po sila ligtas doon sa mga violations sa NCAP. Huwag naman po sila sumalubong sa one-way, huwag naman po magbeating the red light. Yun nga po yung pakiusap namin because this courtesy, itong pribilehiyong binibigay natin sa mga kababayan natin sa mga emergency vehicles, media vehicles, sana naman po, huwag naman pong abusuhin. Yun lamang po. Pwede mo kay Sir Go. Sir, kasi alam naman natin na yung mga kababayan natin talagang may mga pasaway, di ho ba? Talagang hindi tumitigil sa pagpapark sa kanilang labas ng bahay o kaya sa kalsada. Wala po ba tayong plano na for long-term solution ano po nitong ganitong problema? Ibuhayin ulit yung panukalang batas na yung no car, no garage policy para yung mga bibili po ng sasakyan, check na merong paglalagay ng kanilang meron silang garahe. Kasi po marami ngayon bumibili ng sasakyan dahil mura nga kung saan-saan naman nila pinapark na nagiging cause po nung pakikipag-away ninyo, ng inyong mga tauhan, na nagkakamurahan, nagkakademandahan, nagkakasakitan ng loob, di ho ba? Yung pong long-term solution, ano po yung plano natin tungkol dito? Well, marami tayong mga long-term solutions that we are looking into, no? But yun nga po this should be a whole government approach. Hindi lang po ito ng, kumbaga, magiging shoulder ng isang ahensya because case in point, mga barangay roads, mga inner roads, secondary roads, these are all within. Yes, the MMDA has the Supreme Court ruling on it. We have the responsibility or jurisdiction sa buong kamay nilaan. But then again, andyan po ang mga katuwang natin, mga local traffic enforcement, ang barangay, ang lokal na pamahalaan, na kung saan, no, we have to come up with a holistic approach na kung saan mabibigyan din natin ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan. So like what you said, ample parking spaces. Ito po ay open naman po ang aming ahensya sa mga suhestyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Probably, meron po tayo mga certain, for example, baka integrated or common parking spaces na kung saan pwede natin gamitin at makapaghatid tayo ng as I said, public service to the people na alam naman po natin may kakulangan sa espasyo when it comes to parking. And correct, napakamura po ng mga sasakyan. Any time of the day, marami po sa ating kababayan pwede pong bumili. But then again, it all narrows down, no? Long-term solutions are always there. However, with the current situation ng ating environment, ng ating developing roads, no, we have to come up with the immediate action. So, ang immediate actions po natin dito is hindi don't get us wrong na hinuhuli lang namin kayo ng hinuhuli. We are not in the business of apprehending. Wala po tayo dyan. Ang gusto po natin, if you have a violation, yes, you have to be apprehended. There is a penalty. But again, we also have to tackle the behavioral aspect of our violators. Kaya po ang ating mga clearing operations, yung mga panghuhuli po natin, hindi po natin nililimitahan ang sarili po natin ng ating mga enforcers na may violation ka, ticket ka na lang, and you can move forward. Hindi po ganon. Now, we have to also tackle yung re-educating people, re-educating our motorists, and somehow, para magkaroon po tayo ng sensitive nature and consideration also to the other public or to the other people using the road. Ivan Mayrina and then Maricar Sargan. Attorney Nunez, sir, may mga enterprising motorcycle riders. Nakikita natin, nilalagyan ng face mask yung mga plaka nila. Obviously, in an effort to evade apprehension. What are we doing about it? Yes, sir. Kanina po, magpalabas na kami ng memo sa lahat ng aming field personnel.
because violation po yan ng traffic code at ang multa po niyan is 5,000. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity. Pero I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So pinakalat na ho namin yan. Marami rin nagpapadala sa amin, even kay Chairman Artes, yung mga pictures and videos na may mga ginagawa silang kung ano-ano para makaiwas. So, ibig sabihin po nito, gusto talaga nilang mag-violate. That's why natatakot sila kaya kung anong nilalagay sa kanilang mga plaka. But bawal ho yun at ang fine po doon is 5,000. Tuesday New, DZBB. Good morning, sir. Sabi nyo kanina, lahat po yung obstructions, illegal parking, aalisin na natin, ayusin yung mga pedestrian lanes. So far, sir, sa operations po ninyo, yung mga sidewalks ba natin, sir, na itabi na natin, yung mga sidewalk vendors na alam naman natin talagang dyan na sila nabuhay ng matagal. Saan sila dadalhin kung meron man na mga specific lugar para hindi rin naman sila mawala ng hanap buhay? Yan, actually, to clarify also, no, hindi naman po natin pinipigilan or we're not limiting ang ating mga kababayan na maghanap buhay. We understand that each and every one of us kailangan po natin to make a living, kailangan po natin may iuwi sa ating mga pamilya. But then again, ang lagi po natin pinapaalalahanan, we cannot hamper or at the expense ng public safety. Alam naman po natin, we have several instances na ang mga vendors po umaabot na po sa kalsada, which in return, nagkakaroon ng traffic congestion problem sa ating mga motorista. And aside from that, as I said, mga pedestrian, ang mga sidewalk po, dapat po ay nilalakaran ng ating mga kababayan na hindi lang po as a passage but as safe passage para sa kanila. So ang mga vendors po natin, as much as possible when we conduct clearing operations, hindi naman po natin sila totally dinedemolish, but we try to mitigate them na alisin po. Meron naman pong mga ways and means, meron pong mga tindahan, meron pong mga specific place na kung saan nakakapagtinda ng maayos, ng safe ang ating mga kababayan. But then again, yung kagustuhan po natin na to expand our business, hindi naman po dapat masacrifice ang mobility and also sacrifice the safety of other road users. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi. Siguro po kay Attorney Vic yung question ko. Sir Vic, yung kahapon nag-meeting kayo with stakeholders, katulad po ng mga TNVS, ano po yung mga issues na na-raise nila regarding the EDSA Rebuild Program sa MMDA? And meron na rin po bang resolution yung sa motorcycle bike lane na I think early this week ay pina-finalize pa? Yes po. Last Monday, nakipagpulong ho kami kasama si Chairman Don Artes, si Asek Vigor Mendoza ng LTO, dun sa mga TNVS, Angkas, Move It, Joyride, Grab, and iba pa po na TNVS. Pinag-usapan namin yan, yung paghahanda sa EDSA Rebuild, yung NCAP, yung Swisstion na magkaroon ng motorcycle lane, shared or exclusive man yan, sa outmost lane ng EDSA, yung kung saan po nandun ang bicycle lane at wala ho talagang magagawa. Kailangang alisin yung mga bollards because of the EDSA rebuild. Alisin ho talaga yung nasa outermost lane. So most of them are supportive. At sabi nila wala naman talagang magagawa. We have to comply, we have to support kasi ang time frame na gusto nating maabot matapos itong EDSA rebuild is 18 months to 24 months. So, sabi nila, they are supportive. Magbibigay din ho sila ng iba pang suggestion, written suggestion and inputs. We're very welcome naman po. At hiningi ho talaga ni Chairman sa kanila na yung mga inputs. And yesterday, ka-meeting naman ho namin yung mga motorcycle riders, groups, iba't ibang groups. Sinamahan din ho andun din ho si Kong Rog Gutierrez ng One Rider. So, ang estado nila, ayaw nila yung na iipon lamang sila sa
isang lane. Kasi sabi nila, maraming maapektuhan ng mga riders na nasa TNVS, yung mga nagde-deliver. So, maapektuhan naman daw po yung mga hanap buhay. Pero yung grupo po ni na Sir Atoy, Santa Cruz ng Motorcycle Association din po, they are in favor of that, na may designated exclusive motorcycle lane, because sabi nila, hindi natin pwedeng i-compromise ang safety sa bilis para makauwi ka ng maaga. Kasi in 3 days sa paglunsad ho natin ng NCAP, nakita naman natin trending sa social media na sumusunod ho talaga. Hindi lang ang mga motorista, yung mga riders, but also the four-wheel vehicles, hindi ho sila sumasakop sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth. So, both parties po, magbibigay din ho sina Kong Rog ng kanilang inputs, and yung mga motorcycle organization groups na hinarap po namin, magbibigay din ho sila ng inputs and suggestion. Pero ang stand ho nila, yung isang grupo, ayaw nila ng may motorcycle lane, pero yung isang grupo ng motorcycle riders, gusto nila because they are pro-safety daw po. So, yun lang. So ano pong resolution dun, sir, sa cycle lanes? May come June 13, may exclusive na po ba or wala pa? Wala pa po, kasi hindi pa namin na-meet naman yung mga bikers and mga mobility groups. So, we will also set a scheduled meeting with them, and papakinggan din namin ang kanilang mga suggestion, at after that, saka ho kami maglalabas ng pinal na desisyon regarding doon sa motorcycle lane, bike lane. Yun lamang po. Christian Yosores, Radio 630. Okay, sir. Siguro po kay Sir Gab. Na-mention niyo po kasi yung mga clearing operations na ginagawa ninyo, and mostly po ng mga nakausap namin mga motorista na naapektuhan doon nga po sa NCAP and sa ad-even scheme, ang kanilang target sanang daanan yung mga inner roads. Pero ang problema naman nila, siksikan dahil sa mga double parking, yung mga illegal parking, yun yung kinakaharap naman po nila. Ano po ang gagawin doon ng MMDA para magamit naman as alternative roads yung mga inner roads natin? Tama po kayo, no? Actually, the priority or yung use ng ating mga alternative routes is to make travel time faster, to provide mobility sa ating mga motorista. So that's why, no, ang ating mga clearing operations, hindi lang po natin kino-conduct ito on a certain time. We do not conduct it in the morning or in the afternoon only. Tuloy po ito. We have already launched our intensified clearing operations, na kung saan simultaneous ang ating pagki-clearing. We have, like in our case, sa special operations po, 3 grupo po ang nag-ooperate sa isang umaga. So we are already operating several areas in just a single span of time frame. So 3 oras, 3 hours in the morning, we are already operating Manila, San Juan, Mandaluyong, Navotas, Caloocan. So yung simultaneous operations po natin, it helps in alleviating the problem of illegal parking. And aside from that, meron po tayong efforts together, hindi lang po dito sa ahensya ng ating ng Metropolitan Development Authority, but also along with our local government units. That's why meron po tayong mga holistic approach that we are trying to use, such as yung pagki-clearing po natin kasama ang lokal na pamahalaan, andyan po ang barangay, andyan po ang local traffic enforcement, because as we all know, these alternate routes, itong mga alternatibong kalsadang ito, yung mobility po niyan is as I said, no, to provide faster traveling time. Kung ito po ay magiging a parking lot, an extension of our parking lot, then it will defy the purpose. So that's why ang ginagawa po natin, we are doing an holistic approach na kung saan lahat po ng ahensya ng enforcement, lokal, ang MMDA, barangay, nagtutulong-tulong po tayo. Dahil after the clearing operation, it is also the responsibility ng lokal na pamahalaan at ang mga barangay para tulungan po tayo to monitor, or if ever naman po, kung kailangan po to do follow-up operations, andyan na po ang ating ahensya na tuloy-tuloy po ang ating efforts to go about not only mabuhay lanes, alternate routes, but also mga ibang major thoroughfares po natin. Kenneth Pasyente, People's Television. Kay Sir Vic po.
Hi, sir. Sir, Yes. One Rider Party List Representative Rod Gutierrez sought for the suspension nito nga pong NCAP. Isa po sa mga dahilan na sinabi ay yung unclear lane markings, conflicting road signs, at delayed issuance of notice of violation. May we get your reaction on this, sir? And paano nyo po tinutugunan ito pong concern na ito? Yes po, valid naman po yung ni-raise ni Kong Rog. And kahapon po, ipinalawanag ho ko sa kanya at sinama ko ho siya mismo sa command center at nakita nila yung proseso ng NCAP. So nakita ho nila doon na yung mga kuha ng CCTV namin sa NCAP will pass through a validation. And kinumit ko ho sa lahat ng motorcycle group na pagdating doon sa mga lanes na malabo dahil nag-asphalt overlay ang DPWH or may mga merging lanes, narrow lanes, hindi ko kami manghuhuli. And binilin ho namin sa aming mga tauhan na nag-validate ng mga huli ng NCAP na hindi dapat yan ina-approve. Since yung ang NCAP ho namin may validation process, manually na tinitingnan pa rin ng mga personnel namin whether tama yung pagkaka-capture at idediretso sa notice of violation. Inassure ko po si Kong Rog na hindi yan mangyayari since ang problema naman sa atin at hindi maiwasan na may mga asphalt overlay at rehab yung DPWH sa ibang kalsada outside of EDSA. So we want to be fair and maging patas sa mga motorista na hindi naman ho ito capture lang ng capture since marami ho kaming ini-invalidate at dinidisapprove na mga kuha ng CCTV. Lalong-lalo na yung sa mga emergency vehicles, hindi ho namin yan tinutuloy para magkaroon ng traffic citation. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Sir Nunez, good morning po. Sir, may mga panawagan po sa DOTR and then sa MMDA po regarding with the EDSA rebuild po na baka kung pwede exempt daw po yung mga senior citizen natin sa odd-even scheme dahil nagre-rely daw po sila sa mga private vehicles when it comes to medical appointments po nila and check-up. Your comments, sir. Yes, although nakita namin sa balita but we haven't formally received the formal request letter of the congressman of the Senior Citizen Party List. So, pag-aaralan ho natin to, marami na rin tumatawag sa amin ng iba't ibang request for the odd-even scheme. So, we will study it kasi baka ma-defeat naman po yung purpose since ang hinahabol nating time frame para sa EDSA rebuild is only 18 to 24 months. And papakinggan ho namin but at the end of the day it's the final decision of our chairman kung mag-grant ho siya ng mga exemptions. Thank you, sir. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Attorney Vic, magandang umaga po. Good morning. Attorney, para lang magkaroon ng idea yung mga motorista, magkano po ba yung penalty sa bawat violation? At pagka hindi na isettle yung penalty, anong mangyayari? Yes, we've released sa social media yung top 20 common violations. This is a product of the single ticketing system. And kapag hindi naman po na-settle yung kanilang violation, ang MMDA po walang surcharge or interest. Kahit ilang buwan mo yan hindi mabayaran, hindi po nagdadagdag at walang interest. So ang problema mo lang, kapag hindi mo binayaran, kapag magre-renew ka, ng iyong rehistro ay mag-a-appear doon at hindi mo pwedeng marehistro ang iyong sasakyan kung hindi mo siya masisettle. And kung magbabayad naman sila, marami na ho tayong online payment partners, mga portals, even GCash, Paymaya, Bayad Centers, or sa Land Bank, pwede na ho silang mag-settle doon and they don't need to go to MMDA para isettle yung mga fines ng kanilang traffic violation. Ira Panganiban, DZRJ. Kasama siya sa meeting nung Monday. Anyway, lilipat lang ako from NCAP. I have it on very deep and serious information from San Miguel Corporation Tollways that they have very grave reservations about the proposition na ilibre yung toll fees dun sa stage 3 ng Skyway nila. Have you
Have you been communicating with sina RSA, with San Miguel Corporation? Have they expressed this apprehension? Kasi malaki yung concern nila. Number one is the amount of money that they will be losing a day. That's about 150 million. Number two is baka mag-ipon yung mga sasakyan, mag-traffic sa elevated highway. Hindi tayo sigurado kung kakayanin ng elevated highway yung load na yon. Number three is the security and the maintenance that will, again, pile up the cost onto San Miguel Corporation. May pinag-usapan na ba kayo dun? Actually po, ang lead agency na nakikipag-usap sa San Miguel Corp is DOTR and TRB under Sec Vince Dizon. Hindi po parte ang MMDA doon sa pakikipag-usap sa kanila. But rest assured, sinabi naman po ni Secretary Vince Dizon during the Senate hearing with Senator Raffy Tulfo, andun po yung San Miguel representative ng Skyway, and mukhang positive naman po yung kanilang response during the Senate hearing. Yun lamang po. Balik lang ako doon sa NCAP. I'm sorry, follow up lang. Balik lang ako doon sa NCAP. Ewan ko kung natanong na, pero yung apprehension na there are some plate number endings that may end up using their cars only once, one day a week because compound na hindi yung, po. Ano? Ang odd-even scheme will be implemented sa EDSA. Hindi po kasama dyan yung coding na 1, 2, 3, 4. Outside EDSA, yun pong existing coding ang ipapatupad, yung UVVRP. Yung 1, 2, 3, 4 every Monday hanggang Friday lamang. Pero ang odd-even po, sa EDSA lamang ito ipapatupad Monday to Saturday. Yun lamang po. Ay, yun nga yun eh. But it compounds it because if for example, I'm number 3, bawal ako sa EDSA ng MWF, hindi rin ako po pwedeng gumalaw ng Tuesdays anywhere else within Metro Manila except during window hours. Yes. That leaves me one day to use my car in 5 days. Well, yung coding po kasi yung UVVRP natin, ini-implement lang natin yun from 7 to 10 a.m. and from 5 p.m. to 8 p.m. So, during rush hour lamang ito. And kung tulad yan, number 3 ka, lalabas ka ng Tuesday, better go out early or magpalipas ka after ng 10 a.m. because may window naman tayo from 10 a.m. to 5 p.m. So, I think everybody must also give their share at magsakripisyo during the EDSA rehab, during the EDSA rebuild na 18 to 24 months. Kasi kung everybody will just, ask for exemption, sasabihin, ito lang ang araw na hindi ko magagamit. We can make use of the window hour. 10 a.m. to 5 p.m. would be enough na window para naman makalabaso sila. Yan lamang, sir. Maricar Sargan, Brigada, and then Tuesday New DZBB. Sir, good morning. May panawagan po yung Scam Watch na i-integrate daw po yung NCAP violation verification sa eGov to avoid online fraud. And nakalipas lang pong araw, may mga link na lumabas kung papaano daw po i-verify kung merong violation. Any update po dito? Yes, we just had a meeting yesterday with the ICT. And yan po yung mga issues na napag-usapan. Rest assured po, we will inform the public kung ano man po yung mga developments dun sa issue na yan. And we're continuously coordinating with the ICT para mas mapaganda nga po yung ating sistema. And this would be a whole of a government approach. Thank you. Hindi pa, pero nagkaroon na ng formal meeting yesterday. And every ano naman po, may meeting talaga kami with the ICT. So it was raised yesterday during the meeting. Tuesday New DZBB. Attorney, hello po. Yes. Nabanggit niyo po kanina na yung odd even, may window hour naman from 10 a.m. to 5 p.m. Ang tanong po, yung coding po yan ngayon. UVVRP, yes. Po. Yung odd even po kasi sa EDSA lang yan. Yeah. Ang tanong po is, nakasynchronize ba yung mga traffic policy system ng lahat ng lungsod dito sa Metro Manila? Kumbaga, halimbawa, sabi nyo 10 a.m. to 5. Sa Makati ba, ganun din, may window hour sila sa ganong oras para hindi rin naman maipit yung motorista bandang Makati kung doon siya manggagaling at dadaan doon sa ibang cities. Yes, with our single ticketing system, halos po lahat naman na
sumunod na dyan and uniform na yung aming fines and penalties. And palakas pa din ho yan ng Supreme Court decision ng sa Altodap case wherein ang decision ho nila pagdating ho sa Metro Manila, it's only the MMDA will have a say pagdating sa traffic rules, laws, at may mga LGUs na rin ho ngayon na ino-honor yung decision at nagpapadeputize na po sa MMDA. Since may mga LGUs ho kasi na nag-MR dun sa decision ng Supreme Court, kaya may ilang LGUs yung nag-file ng MR na hindi pa sumusunod at hindi pa po nagpa-deputize sa amin. So talagang hindi sila makakaiwas sa ganong sistema dun sa LGU na yon, kung saan man yan. Yes po, for now, because we're awaiting for the resolution nung kanilang MR and hopefully mailabas na rin para at least alam na nila na pagdating sa Metro Manila, it's only MMDA ang may jurisdiction sa pagdating po sa traffic laws and regulations para maging uniform na ho talaga lahat. Thank you, sir. Rich Bon, Eden. Well, that is ano na po, no? It is also sa ano po yan, no? Sa Congress na po ang magsasaad po niyan kung ito po ay bubuhayin natin. But rest assured naman po, marami po mga mitigation factors and ways that we are looking into. Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. For Attorney Vic po. Hi sir, can you tell us more about po the ilo-launch na app ng MMDA to monitor the violations of NCAP? Yes po, thank you for raising that up. Within a week or two, maglalabas ho kami ng bagong app, yung parang mayhulika.com. But now, mayroon na ho siyang one-time password. Hindi ho tulad ng dati na kahit sino, basta alam mo yung plate number, you can just type and search. That would be violative of the Data Privacy Act. So now, during the meeting with the telco company last Monday, andun si Sir Ira na witness niya kung paano namin gagawin. We'll ensure the public na pwede lang hong mag-search or mag-inquire is the registered owner of the vehicle and may one-time password siya para hindi naman po ma-abuse at hindi natin ma-violate ang data privacy law. That's it. May limit po ba kung ilan vehicles po yung pwedeng i-register with the app or basta lang po as long as it's the same owner, yun po yung lalabas doon sa app? Kung mayroon ka hong 5 sasakyan nakarehistro sa'yo, then you can inquire for your 5 vehicles sa app. Follow-up lang po related din po sa NCAP. Is it possible po ba na yung bike lane is maging shared lane so that motorcycle users can pass through it if ever po na magsobrang traffic na po? For example, like EDSA or sa other parts po ng Metro Manila? Yes, isa po yan sa mga posibilidad na na-raise. But then, sabi ko nga po kanina, we cannot say a final decision since we haven't met with the mobility and bikers group. After that, saka lang ho kami magkakaroon ng penal na decision regarding that. Last na lang po, sir, sorry. Our office is near the Bendia po, so with regards to the bus terminals in Taft, allowed pa rin po ba sila mag-operate over there considering that we have terminals like PTEX? Yes, sir. Actually, I just came from a meeting. Nag-host po ang MMDA sa 17 LGUs, yung mga traffic heads ng 17 LGUs ng NCR just this 9 o'clock. And yung issue na yan, we've raised that along Buendia Taft. So, rest assured that we will find a solution there. Pwede kami maglagay din ng additional CCTVs to monitor para mas madaling makuha yung mga nagba-violate ng mga public utility vehicles, lalong-lalo na yung mga nag-i-standby in that area, sir. Thank you po. Last 2 questions. Alvin Baltazar and then Gilbert Perdes. Last 3, sorry. Alvin Baltazar, Gilbert Perdes, and Ira Panganiban. Attorney, tungkol doon sa e-vehicle, paano yung liability nila? Kasi wala naman silang lisensya.
Wala naman silang rehistro sa pagkakaalam. Meron po. Actually, ang hybrid and e-vehicles, meron ho silang kakaibang plaka, yung color green. So, mas madali ho naming ma-detect yung exemption nila because they have a distinct plate now. All hybrid and e-vehicles. Nire-registro pa din ho yan and ang kakaiba lang ho is their plate. Distinct po yung plates nila. Kaya madali rin naming malaman kung exempt sila sa coding or ad-even scheme. Ang tinutukoy ko, baka nagkakamali din ako, attorney, yung parang trike na e-vehicle. E-trikes, e-trikes, e-bikes. Sorry. Actually, tuloy-tuloy po ang pag-operate namin dyan sa mga major thoroughfares kasi meron hong DILG resolution prohibiting and MMDA resolution din prohibiting them from flying major thoroughfares kasi maraming tayong napanood dati, nasa Skyway nga, nasa expressway, e-trikes. So, patuloy pa rin ho nating ina-apprehend yan. At hindi rin ho yan kasama doon sa Evidalo na exempt sa coding kasi ang nasa Evidalo yung 4 wheels lamang po. Ano ba yung parusa sa kanila? Ini-impound po kapag walang lisensya. Kasi sa e-trike talaga, yes. Alam natin walang lisensya at rehistro, sir. Magkano yung pagka gusto nila i-recover? Separate po yung towing fee. Separate din yung penalty for the violation ng MMDA resolution prohibiting e-trikes, tricycles from plying major roads in Metro Manila. Salamat po, Attorney. Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Attorney. Good morning. Nabanggit niyo po kanina yung maglulunsad kayo ng myhulika.com na website at pwedeng verify doon ng mga owners yung kanilang, kung meron silang huli po. Pero nabanggit niyo po na yung owner lang, yung registered owner lang yung pwedeng mag-verify. Paano po yung mga nagmamayari ng yung mga third owners na wala ng contact doon sa unang yung pinaka-may-ari talaga ng sakyan? Paano ho yun i-contest ho yun ay may huli na siya? That's the solution. Iparehistro nila yung kanilang mga sasakyan because there's a new law na nagsasabi na dapat yung mga second-hand vehicles must be registered within 20 days from the issuance of the deed of absolute sale. Masyado nang na-abuse yan. Maraming nauso dito na open deed of sale kasi parang mas mahal ang resale value. But now with this, they'll be forced to register their vehicles kasi otherwise magko-compile. And another thing, magkakaroon din kami ng MOA with LTO. Yung notice of violation po na ipapadala sa mga nag-violate ng NCAP, nakaka-copy furnish na po ang Office of the LTO Chief para alam din nila, lalong-lalo na yung mabibigyan ng mga show-cause ng LTO. So, in a few days, magkakaroon ho kami ng MOA with that. So, pero kung halimbawa po may i-contest po nung violator po yung wala na siyang chance na i-contest kasi nandun na po sa... Pwede niya pa rin i-contest kasi may link pa din siya. At pag pwede siyang maalalaman niya lang na may huli siya kapag nagparehistro siya after a year. So kung hindi na-transfer at hindi niya nakilala kung sino ang pinakaunang owner noon, talagang he has no chance but to register it na. Kasi wala talaga siyang means para maka-inquire. Kasi ang mag-a-appear pa din sa database namin is the original owner na nakarehistro sa LTO. So that would be, I think, deterrent din na yung nagpapalipas ng matagal na panahon bago magparehistro. May batas na po yan na dapat within 20 days irehistro yung mga second-hand vehicles. Thank you po. Last question, Ira Panganiban, DZRJ. Sir Vic, 2 questions. Yung una, natatanong sa akin ni Atty. Consunji. Yung mga notice of violations issued pre-TRO ng August 2022 sa LTO, meron pa ba?
kung hindi pa delivered, when does the MMDA and OV prescribe? Well, during the time of the TRO, it won't have any effect po kasi naka-TRO nga ho kami. Hold po yun. But prior TRO, they have to settle that kasi valid pa po yun. Hanggang ngayon? Yes. So from the time lang nung 2022 that nailabas yung TRO, only then that hindi naman yan magiging valid at it wouldn't have any effect. But from last Monday, start na po yan, and yung a day before kami na TRO, that would still be valid and kailangan isettle. At mag-appear pa rin yan sa database ng LTO. Tapos yung good news na katanong ko, may good news. No, kasi nung Monday, when I met with you guys, kasalubong ko yung mga telco people, Globe people and the smart people, and you were explaining that aside from that website where we will text and we will figure out, we will be sent text messages kung nakarehistro yung telepono namin dun sa registration namin with the MMDA. Yes. Will this happen? When will this happen? And how quick will the text messages arrive once we violate a law on EDSA? Yes po, we're working it double time since nandun naman kayo, nakipag-coordinate kami sa LTO. It will now be mandatory kapag nag-rehistro ulit kayo, nag-renew kayo ng rehistro na magbigay ng phone number and email ad. So that kapag nagkaroon kayo ng violation at chinek namin sa database, appear ang registered owner, email ad, and the phone number. Then within 1 hour, you can receive a text message and we can send you the clip na kung paano kayo nag-violate ng particular traffic violation sa inyong email ad. So, we're working it out and we're very happy na very cooperative po sa amin ang LTO and yung mga telcos company to help us para mas maging mabilis ang pag-send namin ng notification sa mga lumabag ng traffic violation sa NCAP. Alright. Maraming salamat po, Attorney Victor Maria Nunez at Mr. Gabriel Go ng MMDA. Thank you very much. Magandang umaga po.